Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay 1-4 na ang record at ibig niya sabihin ay desperado na talaga itong team na ito at handa na silang gumawa ng mga trade para makakuha ng mga additional pang mga firepower o mga scorers. At sa ngayon, ang isa raw doon sa kinukonsidera ng Magnolia ay pumasok sa isang malaking trade kung saan ang kinukonsidera raw nila talagang kunin ngayon, unang-una ay itong si Jason Perkins mula sa Phoenix Fuel Masters. Pareho kasi nag-i-struggle ang dalawang koponan ngayon. Parehong 1-4 actually ang record. Kaya gusto na raw makuha ng Magnolia ito si Jason Perkins para may additional scorer sila. Ang pag-uusapan na lang daw ay kung sino yung ipapalit nila para dito kay Perkins. Posible na si Rom De La Rosa ang ibibigay ng Magnolia dyan. O baka ito si Calvin Abueva, babalik ng Phoenix kapalit ni Jason Perkins. Yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng Magnolia Chicken Templados. Meron ding mga umiikot na senaryo na baka itong si Terence Romeo ng Terra Firma ang mapunta dito sa Magnolia. Si Romeo kasi ever since tumatrid sa Terra Firma, nakita naman natin hindi pa naglalaro kaya sa ngayon, posible na iyan ay mapunta dito sa Magnolia. Bukod dyan, may posibilidad din na baka si Abueva i-trade na dito sa Converge Fiber XS kapalit ni Gio Ambohot. Pero sa tingin ko lang si Ambohot hindi magiging malaking contributor yan sa magiging mga panalo ng Magnolia na siyang kinakailangan nila ngayon. At most, yan si Ambohot, backup player yan na pwedeng magamit ni Coach Vic Tolero. Kaya sa ngayon, itong Magnolia, mukhang si Jason Perkins daw talaga ang tinatarget nila dahil parang ang hinahanap ngayon ng Magnolia ay yung franchise player na makapagbibigay ng tulong dito sa kanilang lineup para sila ay makabawi. Dahil hindi na talaga maganda ang pinapakita ng hot shots ngayon. Sa totoo lang, sunod-sunod na yung mga talo nila at sabihin ba natin na dikit yan, ay kinakailangan pa rin nila yung panalo. Yung mga dikit na laban, hindi naman yan panalo, talo pa rin yan sa bandang huli. Kaya dito natin abangan ngayon kung ano ang magiging desisyon ng management. Pagdating naman dito sa coach, maraming naniniwala na papalitan na rin eventually ito si Chito Victolero. I-consider natin yung sitwasyon o ikumpara itong sitwasyon ng Magnolia dito sa San Miguel. Ang San Miguel naging 1-2 record ay pinalitan agad itong si George Gallen. Kahit na napag-champion niya ang San Miguel, kamakailan lang natatandaan ninyo at natalo nga sila sa finals dito sa Meralco Bowl. So ibig sabihin, hindi naman masyadong masama overall yung performance ni George Gallen. Pero pinalitan siya agad ng management dahil hindi nila gusto yung slow start na nangyayari dito sa San Miguel. So ang tanong ng karamihan, itong Magnolia ay 6 na season na walang championship. At nakita rin natin na si Coach Vic Tolero 1-4 na ang naibigay na record dito sa Magnolia. So hanggang kailan nila mananatili siya dyan sa pwesto na yan? Ibig sabihin, bakit sa San Miguel ang daling pinalitan yung coach at dito sa Magnolia ay hindi? Yan ngayon ang pag-iisipan natin mabuti dito sa lineup ng Magnolia kung may mababago nga. Kaya sa ngayon, itong San Miguel Beer, nakapagpalit na ng coach. Ang Ginebra, of course, alam natin, nandiyan si Tim Cone. Itong Magnolia, ano pa kaya ang balak gawin dito kay Coach Chito Victolero? Ang sabi kasi nung iba, yung mga trades na binabalak ng Magnolia, walang may itulong yan dahil hindi naman yung player ang problema. Ang problema dito talaga ay yung kanilang coach na dapat palitan. Pero sa ngayon, mukhang ang balak doon talaga ng Magnolia ay gumawa na ng trade. Kaya yan ay kukonsidera natin ngayon at pagmamasdan mabuti. Huwag na tayong magulat kung kinakailangan nga talaga na palitan na ito si Victolero. Maraming nagsasabi na walang barak talaga itong Magnolia na palitan yan. Pero baka ma-pressure na sila dahil sobrang sama na ng performance at ng record nitong Magnolia Chicken Templados sa kasalukuyan.